Magandang araw mga kababayan. Ito po yung press briefing ni Vice President Inday Sara Duterte. Panonoorin po natin pero bago po yan, wag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-share ang ating mga videos nang sa ganun napapanood po ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng ating mundo. O Vice President Sara Duterte, pasok! Yes, ma'am. Opo. It was actually for last Friday. Ready na kami last Friday para pumunta dito. But the budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So ngayon yun. Ang present ng budget ng Office of the Vice President at pag-defend ng approved sa DBM under the National Expenditure Program. Just like last time, ma'am, kayo lang din ang mag-isang humarap ngayon sa budget hearing po ng OVP. Oh, yes. Oo. Nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and syempre lahat ay apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong committee hearing sa House of Representatives sa mga personnel ng Office of the Vice President na ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila na it is best kung ako na lang yung aharap sa budget hearing ng Office of the Vice President. Next question, Marian. VP, yung 7.4 million pesos po na binanggit nyo, security personnel po, na public funds po ba galing? Yes. Oo. Napakaklaro nun, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of the President, Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Maliwanag po yun mga kababayan ha. Yung ginagastos ni Inday Sara Duterte na pan-travel niya, hindi galing sa public funds. Yung ginagastos lamang po ay yung ginagamit para sa kanilang security personnel at sa ibang staff ng kanyang Office of the Vice President personnel only, yung 7.4 million. Maliwanag po yan ang mga kawatan. Na hindi katulad ninyo na ginagamit nyo yung mga budget ng ating gobyerno dahil sa pansarili nyo lang interes na binubulsa ninyo. Na-imbes na mapupunta sa proyekto ng ating mga kababayan, binubulsa ninyo, nilulustay lamang mga kababayan. Kung na pwede niyo i-waive ang inyong parliamentary immunity, but you opted to answer the questions anyway. Why po, please? Yes, oo. Ano nga ba yun? Meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung tradisyon na yon nila, no? The privilege, yes. And sinabi ko na i-waive ko yung privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Ma'am? Last two questions, Red. Ma'am, were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga lawmakers na galing sa Makabayan Block? Were you expecting it already? Yes, oo. Madami kaming mga in-expect na mga tanong pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat nalaman. Ma'am, pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung Makabayan pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi na sila magtatanong. So ano po reaction po niyo na yung almost all of the minority block po ma'am, hindi na rin po nagtanong aside from ng Makabayan? Hindi ko naintindihan yung tanong, sorry. Pakiulit. Aside po ma'am, kasi na parang minade na rin po ng minority, hindi na po nagtanong yung almost lahat ng minority
members ng minority sa inyo. Of course, majority expected na hindi na magtatanong. Yung minority hindi po nagtanong sa inyo, ma'am. So, ano po yung reaction po ninyo na parang dalawa lang sa minority, yung Makabayan Black lang nagtanong and hindi lahat yung ng minority members, ma'am? Wala akong feelings or reaction sa doon. Ma'am, why do you Last- think the House last question. Appropriations Panel extended parliamentary courtesy to you this year? This time. Because last year nga po, medyo nagkaroon ng intense scrutiny over your over alleged secret fund business model. Why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila. Pero Pero you may- mentioned that you were Last not question to. answering kasi Well, minsan lang tayo nagaganito. subject of an impeachment trial po. Ma'am, are you still expecting na matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. How do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home po travel investment pledges? Oh, I'm sorry, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Okay. Ma'am, babalik kayo Topic. sa plenary Mel. deliberations. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So, support po ba kayo sa kung Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget niyo? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naawa ako kasi he's already 81 years old and kanina nasistress na siya. Kaya pinapatawa ko. Palihog, ma'am, kamusta po? Tingnan natin kung kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Ma'am, si Pio, Marian? ano ba kanina, ma'am, binabanatan ka or medyo mas mabait sila sa'yo this time? Kasi yung word kanina ka na gano'n nag-react si Senator President O, Marcoleta. banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na paano bang description ng paano yung mga Magtagulan. It was just, Oo. more tame this time. Oo, kasi 'di ba? Hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime, wala naman akong kinuha sa gobyerno. Ma'am, were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario or you prepared for a more intense sagutan sa Madam Vice President Inday, hayaan mo na yung mga bumabanat sa iyo, kalmahan mo na yan. Dahil kaming mga Pilipino ay masaya sa inyong pagpapatakbo ng nakaraang administration. Hayaan mo na po, Madam President Inday Duterte, advance na lang po. Don't worry, ikaw ang susunod na mananalo, ikaw yung aming iboboto at susuportahan. Kasi nga po, hindi namin natitiis tong mga nakaupo ngayon na puro pagnanakaw ang ginagawa ng mga kawatan na to. Ito pa nga po sa Senado nadagdag pa ito yung isang tuta natin. So habang nandyan yung mga yan, walang mangyayari sa ating gobyerno, Madam Vice President. So just keep up, we're praying for you at hindi namin kayo pinapabayaan. Nandito lang kami para suportahan po kayo. Mga kababayan, itong isang video na to, panoorin po natin yung kasaplap na project dito sa Bawang La Union na flood control na nung in-inspection ni Mayor Magalong, kalunos-lunos po na walang quality na nilagay na lang po yung mga alulod na yun, dinikit na hindi man lang para ipakita lang na may ginawa sila, mga kababayan. Magandang hapon, Benedict. Kailangan ba talaga ng flood control projects sa nasabing lugar? Magandang hapon, June. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Sison, kailangan naman anya ng flood control project dito sa lugar. Kung kaya't nararapat na matibay yung pagkakagawa at hindi substandard yung mga materyales na gagamitin dito. Hindi na muna papahintulutan na may pumasok at magsagawa ng konstruksyon sa flood control project sa bayan ng Bawang La Union. Ayon kay Independent Commission on Infrastructure Special Advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong,
Sa ngayon ay itinuturing ng crime scene ang lugar. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. So, i-declare na namin ito as crime scene. Papakiusapan ko na yung ating CIDG. At ngayong nagsisimula na ang Independent Commission sa gagawing investigasyon sa maanumalyang flood control project, uumpisahan na rin nila ang pangangalap ng ebidensya sa mga proyekto. Magkakaroon din tayo kasi looking at the quality of the concrete, magkakaroon din tayo ng coring test para kasi may specs din. Yung structure. Structure. Yung semento. Semento, yung strength ng semento. So i-coring test din natin yan. At pag nakuha na lahat yan, then we are ready to file a case. Consolidate lang namin yung mga pieces of evidence. Kanina, nag-inspeksyon sina Mayor Magalong kasama si Public Works and Highway Secretary Vince Tison sa flood control project sa Barangay Akaw at Barangay Kalimbaya sa bayan ng Bawang. Dito nadiskubre ng kalihim na peke ang inilagay na whip hole sa naturang proyekto. Ang whip hole ay ang inilalagay na tubo sa isang infrastruktura gaya ng flood control project upang hindi magkaroon ng stress sa istruktura. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh. Peke lang yan eh. Para mapakita lang na meron, pero hindi naman nakapatong na oh. Isa din sa ikinadismaya ni na Secretary Dizon at Mayor Magalong ay ang nadiskubreng substandard na bakal na ginamit sa proyekto. Hindi gagastos ng kahit na isa pang sentimo ang gobyerno dito. Silang may kontrata dito, ayusin nila to. Sarili nilang pera. Pero, hiwagay pa yun sa mga kasong ipa-file. Hindi porket aayusin nila, walang kaso, hindi ganun yan. Ayusin nila, pero may kaso yan. Substandard eh. Pero lumalabas na may 0.48, meron pa nga 1.6 yung measure namin ni Secretary Beans. Ano. Tapos yung pati yung tie wire, instead na double tie wire, single tie wire lang. Ano. Ipapa-analyze din natin lahat ito. Samantala, sa ibinigay na detalye ng DPWH, ang naturang Flood Mitigation Project Package 5 at 6 sa Bawang River ay nakasaad sa 2024 General Appropriation Act o GAA na nagkakalaga ng nasa 89.7 million pesos sa kada isang proyekto na kung susumahin ay aabot sa mahigit 179.4 million pesos. Makikita rin sa record na parehong Silver Wolves Construction Corporation ang nangasiwa sa proyekto na kung saan nakasaad na 100% tapos na ang proyekto noong March 16, 2025. Ulitin ko, kung magpapagawa ka ng kahit bahay na maliit, kailangan ng plano. Gagong-gago na naman siguro kung magpapagawa ka ng almost 200 million worth na flood control project. No, na kailangan ng maayos na engineering design, kailangan kasi dadaanan ng tubig to eh. Diba? So kailangan to matibay. Kaya naman sinabi ni Mayor Magalong na kasama ito sa iimbestigahan ng binuong Independent Commission. Yun dahil nagsimula na ang ICI sa kanilang gampanin, tiniyak naman ni Secretary Dizon na nakahanda silang tumulong sa kung ano man yung mga kakailanganing ebidensya o dokumento ng Independent Commission para sa kanilang gagawing investigasyon sa flood control project sa bansa. Ayun nga po mga kababayan, nakita nyo naman po yung mga infrastruktura dito sa Bawang La Union na ginawa ng ating mga magnanakaw na kawatan ng gobyerno na walang quality na inuna muna at yung kanilang sariling interes. Nakakahiya po kayo, dapat sa inyo mag-resign na kayo. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh. Peke lang yan eh. Para mapakita lang na meron, pero hindi naman nakapatong lang oh. Check namin ano ba talagang Ang purpose niyan. sa kuwan. Anong tawag yun dyan kanina, Jansek? Fake pipe? Ang tawag ko eh. Hindi ko alam eh. Hindi kasi kami engineer. Unang-una, wala tayong plano dito eh. Ang problema kasi, wala tayong tiwala doon sa mga engineers. Hindi kami, sino bang engineer? Hindi, tatanungin ko, kakusapin ko si Kwan. Tatawagan ko kung ano tawag No, dito. clearly, dapat yan nakakonekta doon para pagka lumaki ang tubig doon, lalabas ang tubig dito. Diba? Yun ang purpose niya na. Pero, kasi syempre, pag tinakpan mo na yan ng simento, hindi mo naman alam eh. Diba? Oh, another is,
nagkaroon na, syempre saglit lang, ha? ito kasi permeable Saglit to, mo lang ano? yung kamay. Syempre yung tubig, pupunta rito. Ah, Pag masisira na-saturate, dito lalabas. Ito na kapos na. Dobby, isang tanggal lang ng Drawing talaga. Peke eh. Yan, kunyari yun. Pero kung nabayaran, nakapasa na sa inspector. Hindi, yun. Kita niyo yung mga pipe na yun, yung nakasemento na. So, ibig sabihin niya, yung mga pipe na yun. Ganyan yan. Tanggalin na lang doon para makita. Obvious ba? Obvious oh. Naku po mga kababayan, di ba? Ito, nakita nyo na to yung mga project dito sa Bawang La Union na ang sinapit mga kalunos-lunos na parang crime scene. Tignan nyo naman yung mga materyales na nilagay, mga peke na kayong mga nasa gobyerno. Ito kasi inuuna nyo pa yung pagkurakot at pagnanakaw sa mga pera namin mag-resign na lang kayo kung ganyan din lang ang mga ginagawa ninyo. Hindi kayo nararapat sa mga pwesto ninyo. O mga kababayan, maraming salamat po sa panonood ng aking mga video at abangan nyo na lang yung mga sumusunod na mga videos sa kung ano yung mga nangyayari na dito sa ating bansa at ating ipapalabas at i-upload para nasa ganun makita ninyo at sa iba't ibang panig ng ating mga mundo itong mga nangyayaring korupsyon dito sa bansa nating Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po sa susunod na video. Kita-kita po tayo.